Candice? Ano't nagmamadali ka? Gulat ang kaibigan/sekretary niyang si Alora. Nang pagpasok nito sa opisina niya ay nagmamadali na siya sa pagliligpit. Ngayon na lang ulit nito nakita ang pinaghalong iritasyon at galit sa mukha niya sa nakalipas na halos 1 buwan na mahigit. It's a long story. Ikaw nang bahala rito, Lors. Nagmamadali ako. Anya bago dali-daling lumabas ng opisina. Pagtataka naman ang rumihistro sa mukha ni Alora na naiwan sa loob ng opisina ng kaibigan. Anong nangyari doon? Tanong nitong walang kasagutan sa ngayon. May nabuti na lang nitong ayusin ng sales na hindi natapos ni Candice. Ma'am, kailangan niyo po ng driver na maglalabas ng kotse niyo sa parking? Salubong sa kanya ng gwardyang pinag-iwanan niya ng susi ng sasakyan. No, akin ang susi ng sasakyan ko. Strikta niyang sabit agad na inilahad ang kamay. Aligaga namang kinuha ng gwardya ang kanyang susi at nang iabuto sa kanya ay agad niyang kinuha. Lakad-takbo pa ang ginawa ni Candelaria o mas kilala sa tawag na Candice pagkakuha sa susi ng sasakyan. Inalis niya pa ang suot na sandals upang hindi mahirapan sa pagtakbo. Nakatanggap kasi siya ng tawag mula sa kanyang ama habang abala sa pinamamahalaang butik. Ang ganda ng mood niya dahil mas nadagdagan pa ang mga kliyente niya na gustong mag-invest sa clothing line niya. Pero nang marinig ang lahat ng tinura ng ama, ay biglang nawala ang saya sa kanyang mukha. Isang maling kwento kasi na talagang nagpakulo ng husto sa kanyang dugo ngayon ang natanggap niya mula sa tawag. At ang kwento, nagdadalang tao umano siya at hindi pinanagutan ng nobyo. At hindi lamang yun ang kwento dahil ipinalaglag niya pa umanong wala pang kamalayan anghel dahil lamang sa iniwan at ipinagpalit sa ibang babae ng ipinagmamalaki kong lalaki. Mapakla na lamang siyang tumawa dahil sa mga paratang na kaagad pinaniwalaan ang natitira niya na lamang na magulang. Malinis pa siya't purong-puro. Hindi niya kailanman isinuko ang sarili kay Stefan kahit pamahal niya ito. Hindi kasi iyon ang magiging basihan upang isuko ang iniingatang dangal. Palibhasa'y hibang ang ama sa pag-ibig, kaya't lahat ng sasabihin ng madrasta ay kaagad na pinaniniwalaan. Handa niya na sanang isagad ang bilis ng kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone. Kunot noon niya yung kinuha sa bulsa ng suot na denim skirt at nang makita ang nobyong si Stefan ng caller, ay hindi siya nag-alalang tanggapin ang tawag nito. Ikinonekta niya na lamang sa earphones ang cellphone na hindi siya maabala sa pagmamaneho. Babe! Anya matapos sagutin ang tawag. Hi babe, are you free to have lunch with me? Masiglang tanong nito sa kanya. I'm not sure babe. Bakit? Hindi niya ipinahalata ang inis na nararamdaman ng hindi ito sa kanya mag-alala pa. Tita Carlota opened her restaurant and she's inviting us to have dinner with her. So, bakante bang schedules mo mamaya? If yes, I'll pick you up after an hour. May tinatapos lang akong trabaho. Anito. Napabuga naman siya ng hangin dahil doon. Matagal na nang inimbitahan siya ng tiyahin ni Stefan na siyang nagpalakit nag-aruga dito nang mawala ang mga magulang na huwag siyang mawawala sa araw ng ribbon cutting para sa restaurant na ipinatayo nito. Panay pa naman siyang oo noon sa ginang tapos hindi niya rin naman pala matutupad. Kung hindi ba naman kasi dahil sa kontrabida niyang madrasta, ay hindi sana nakadalo siya't natupad ang pangako niya. Sorry babe, pero hindi ako pwede ngayon eh. There's an important matter that I have to fix ngayon din mismo. Kapag kasi hindi ko kagad naayos, baka lumala pa. I'm sorry babe, maybe next time? Okay. Sasabihan ko na lang si tita nang hindi siya umasa pa sa atin. Hindi man sabihin ay ramdam ko ang disappointment sa tono nito. Gustuhin man niya hindi talaga maaari dahil hindi niya mapapalagpas ang paninira sa kanya ng madrasta. Hindi niya na rin paaabutin pa ng umaga ang paglinis sa pangalang dinudumihan ng magaling na madrasta. I'm sorry ulit babe. Bawi tayo kay Tita Carlota next time. I promise. I'll hang up na babe ah. I'm in a hurry na rin kasi talaga eh. Bye, I love you. It's okay, I love you too. Inalis niya ang earphone na tuluyang isinagad ang bilis ng kotse. Halos makipagpatintero siya sa iba't ibang mga sasakyan makarating lang agad sa bahay ng ama.
Makaraan ng ilang minuto ay narating niya ang kanilang mansyon. Mabilis ang pagparada niya sa kotse. Pabalya niyang isinarado ang main door ng bahay kaya't agad niyang nakuha ang atensyon ng mga taong naroroon sa living room. May ngisi sa labi siyang humakbang palapit sa mga ito. Taas noo siyang pumalakpak na sinasabayan niya ng pag-iling-iling ng ulo. Kitang-kita niya sa mukha ng madrasta ang pagkadisgusto nang makita siya. Bravo! Ang galing mong gumawa ng sarili mong kwento. Pangalawang asawa ng aking ama? Pwede ka nang bigyan ng Oscars Award sa galing mong gumawa ng mga ikakasira ng tao. Bravo, Divina! Puno ng gaspang at kasarkastikahan niyang sabi. Sakto siyang huminto sa harapan ng mga ito. Taas noo at hindi makikitaan ng takot at pag-aalinlangan. Malakas namang hinimas si Don Romualdo ng sariling palad ang matigas na lamesa. Hindi na nito nagugustuhan ng kabastusang ipinakikita ng anak. Hindi kita pinalaking ganyan, Candelaria. Hindi kailanman gumawa ng kwento ang tita Divina mo. Mabuti siyang tao kaya't wala kang karapatang bastusin siya sa mismong pamamahay ko pa. Humingi ka ng tawad ngayon din mismo sa tita Divina mo. Kung hindi may kalalagyan ka. Dumagundong ang malalim at nagbabantang boses ni Don Romualdo. Ngunit hindi doon natinag ang dalaga. Ni hindi ito natakot. Mas naging matapang pang mukha ni Candice na ikinaasim naman ang mukha ni Divina. No! I will never apologize to her. Naturingan kang tuso at matalinong tao. Pero nagiging bobo ka kapag ang babae mo na ang bumubulong sa'yo. Well, hindi na rin naman ako nagtataka dahil kampo niya ni Satanas. Ha? Paniwalang-paniwala ka talaga dyan. Shame on you, Dad. Oo, ama kita. Nang dahil sa'yo nandito ako at humihinga. Pero maling-mali ng mga kilos at desisyon mo. Unang-una hindi ka sa amin ni Kuya Clarence nagsabi na papalitan mo kagad si Ma'am pagkalipas lamang ng halos isang buwan na pagbabaon niya sa lupa. How could you? Wala kang kwenta. Hindi ka na dapat pang magtaka kung bakit ganito kami kagaspang ni Kuya sa'yo. Alam na namin ang totoo. Alam na namin na noon mo pa si Mami niloloko. You're an a-hole, Dad. Puno ng puot niyang sabi. Matagal niya nang kinikimkim ang galit para sa ama. Mapakla na lamang siyang tumawa nang makita ang malakidlat sa bilis na pagkagulat na dumaan sa mukha ng ama. Kapag huwa'y sumeryoso, nawala ang guilt at naging blanko ang mukha. Bastos kang babae ka! Galit na sigaw ni Divina. Kumapit ito sa braso ng asawa at galit ang mga matang binalingan si Candice na madilim din ang magandang mukha. Nakita mo na kung gaanong kabastos yung anak mo? Ganyan siya dahil merong may pagmamalaki. Sakaling itakwil mo, merong matatakbuhan dahil binigyan mo ng negosyong patatakbuhin. Anang ginang na ngayon may lihim ng ngisi sa labi dahil nakitang mas nagalit pa ang asawa. Tuwid na tumayo si Romualdo at matigas ang mukhang tinitigan ng anak. Akma pa lang sanang magsasalita ang Don ng pangunahan na ito ni Candice. Hindi mo na ako kailangang itakwil. Ni ang alisan ng mana, ha? Ang kapal din talaga ng mga mukha nyo. Baka lang nakakalimutan nyo na ang negosyong tinutukoy nyo, pinangalan at pinamana na sa akin ni Mom. Nasa akin ang kapangyarihan at wala sa'yo, sa inyo. Kaya't anong karapatan nyong bawiin yun sa akin? May diin sa bawat salitang binibitawan niya. Kita niya ang gulat sa mukha ng madrasta. Hindi marahil nito inaasahang mapapasa kanya ng ganun kadali lang ang Candelaria Clothing Line nang namayapang ina dahil malaki ang shares ng kanilang amaron. Ngunit ang hindi nito alam ay pinull out ng kanyang ama ang shares para lang maisalba ang lumulubog na nitong kumpanya. Nagtatanong naman ang mga mata ng ginang nang salubungin nito ang mga mata ng asawa. Humihingi ng paliwanag ngunit walang maibigay na kasagutan. Mariin lamang tong napapikit kasabay ng marahas na pagbuga ng hangin. Inggit na inggit ka siguro dahil kaya kong gumawa ng pangalan kahit na walang lalaki sa buhay. Kawawa ka naman. Inaasahan mo ba na mapapasa'yo ang negosyo ng aking ina? Pinapatawa mo naman ako kung ganun nga ang nasa plano mo. Sorry not sorry pero hindi mapapasa'yo yun.
at hindi kailanman magpapabaya sa isang buhayang gaya mo. May ngisi sa labi niyang sabi, tsaka tinapunan ng tingin ng kanyang ama. Hindi mo ako kailangang itakwil pa, Dad, dahil talagang aalis na ako. Sana lang hindi ka iwan niyang ipinagmamalaki mo kapag tuluyan ang lumubog ang kumpanyang pinaghirapan mong itayo. Huling salitang iniwan niya bago tumalikod. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong kahinaan sa ilang mga katulong na naging malapit na rin sa kanya nang magpaalam sa mga ito. Matapos siyang tulungang mag-impake ng mga gamit upang hindi na mag-alala pa ang mga ito sa kanya. Walang lingon likod niyang nilisan ng kanilang mansyon, bitbit ang mga gamit at ilang alaala ng mahal at namayapang ina. Hindi niya na kaya pang manatili doon. Wala na rin namang saysay. Ang divina na yon ang pinili ng kanyang ama. Huwag lang itong magsisisi at hihingi ng tawad sa kanila kapag dumating ang araw na nabuksan na ang mga mata't isipan nito dahil baka masumbatan pa nila ito at matakwil, katulad ng palagi nitong ginagawa sa kanila. Nang makasakay sa sasakyan, ay halos paliparin niya na yon. Wala siyang ibang pinupuntahan sa tuwing nagngingit-ngit ang kalooban niya kung hindi sa bahay ng nakatatandang kapatid. Pucha! Mabilis niyang tinapakan ng preno nang may tumawid at maya-maya lang, biglang bumagsak sa kalye. Nangunot ang noo niya sa aktong yon. Inalis niya ang seatbelt at ibinulsa ang cellphone tsaka lumabas ng kotse. Hindi kita nabunggo ni hindi ka nga nadaplisan ng kotse ko eh. Mariin niyang sabi pagkalapit pa lang sa lalaki. Hindi nga ba? Tumingin ito sa kanya't ngumisi. Sa itsura nito'y mukhang hindi gagawa ng mabuti. Maskulado ang katawan at tadtad to ng tato. Tumayo to nang hindi man lang siya umaatras. Sumeryoso na lang bigla ang mukha niya at naging alerto nang mabilis nitong binunot ang kutsilyo sa bulsa ng kupas na pantalon at akmang hahablutin siya nang bumuelo siya. Sinipa niya ito sa kamay kaya't nabitawan nito ang kutsilyo. Tumakbo to upang kunin sana ang tumilapon na patalim nang mabilis niya itong nasipa sa likod na siyang ikinasubsob nito sa semento. Sinipa niya ang kutsilyo na ilang dangkal na lang ang layo sa kanila. Tsaka tinadyakan sa likod ang lalaki at mariing inapakan ng stileto ang paa na ikinakadaing nito. Buisit kang babae ka! Pakawalan mo ko! Asik nito. Galit na galit at pilit pang nanlalaban kahit napuruhan niya na. Naiiling niya na lang na inalis ang tingin dito tsaka kinuha sa bulsa ang cellphone at agad kinontak ang mga otoridad. Matapos tumawag ng mga taong magdadampot sa lalaki ay iniyuko niya ito. Mali ka ng biniktima, pero mabuti na rin at akong napili mo dahil kung iba, naku tsak nakawawa naman. Nga pala salamat sa pag-warm up Matagal-tagal na rin na hindi ko nagagamit ang mga natutunan ko sa training noon kasama si Mom. Sa'yo ko na rin nailabas ang galit ko. Sinapok niya ito tsaka pinitik sa tenga. Masyado mo akong minaliit, ha? Ginisihan niya pa ito bago iniwan. Naroroon naman na ang mga kapulisan. Pinagpag niya ang kanyang kamay matapos pumasok sa loob ng sasakyan. Sinuklay niya pa ng mga daliri ang maalong buhok bago muling pasibatin ng kotse. Oh, Candelaria, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Huwag mong sabihin nag-away kayo ng hambog na yon. Pupungas-pungas si Clarence nang pagbuksan ng hindi inaasahang panauhin. Nice to see you too, kuya. Sarcastic kanyang sabi at pinaunlakan ng sarili sa loob ng bahay ng kapatid. Basta niya na lang naiwan ang mga maleta sa living room at dire-diretso pang patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Candice, wait! Dire-diretso siya kahit pinipigilan ng kapatid. Gusto niya na kasing ibagsak ang katawan sa malambot na kama. Ay! Tipak lang na may matabat mahabang talong! Mabilis niyang tinakpan ng dalawang palad ang buong mukha nang bumungad sa kanyang figura ng isang lalaki na tila ba isang hari na nagtataglay ng perpektong hulma ng mukha at katawan. 8 ang pandesal nito sa tiyan. Nangingisla pa ito dahil sa malakrema nitong balat na merong butil-butil na mga tubig. Pakiramdam niya'y umakyat ng lahat ng dugo niya sa mukha. Nagmukha itong modelo. Hubong modelo. Dang it! Hindi ka ba marunong kumatok? Palatak nito. Mabilis ang naging kilos ni Grayson.
Kinuha nito ang tinanggal na tuwalya at muling ipinulupot sa bewang upang takpan ang gitnang bahagi ng katawan. Ako pang sinisisi mo Kung magpapalit ka dapat mag-lock ka ng pinto. At saka sino ka ba Bakit ka nandito sa bahay ng kuya ko? Huwag mong sasabihing may relasyon kayo at gumagawa ng milagro dito mismo. Sunod-sunod niyang sabi. Nasa tono niya pang pandidiri. What? Gulat at hindi makapaniwalang bulalas si Grayson. Sa lubong ang kilay dahil sa mga paratang ng dalagang nasa harapan ng pinto. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya pinaratangang bakla. Sa ganda ba naman ng hulma niya, napagkamalan pa siyang pumapatol sa kapwa lalaki? Candice, kanina pa kitang pinipigilan hindi ka nakikinig. Istriktong ani ni Clarence. Siya si Grayson. Grayson Aragon, kaibigan ko. Lasing na lasing siya kagabi kaya dito ko na pinatuloy. Hindi yan bakla. Ako nang magsasabi sa'yo. Dumuon ka na nga muna sa salas at nang makapagdamit yung tao. Basta-basta ka na lang nang bubukas ang pinto dyan. Naiiling na lamang si Clarence. Hindi naman na nagsalita pa si Candice. Tahimik at nahihiya na lamang niyang iniwan ng walang paalam ang dalawa. Pasensya ka na sa kapatid ko Hinging paumanhin ni Clarence sa kaibigan pagkatapos magpalit ng damit. Sinampay lang muna nito sa estante ang tuwalya bago siya sinulyapan. Ayos lang. Medyo nainis lang ako sa naging paratang niya pero wala naman yun sa akin. Kaswal lang nasaad ni Grayson. O tutuloy ka ba sa business trip mo ngayon? Tanong niya nang saglit na tinignan ng oras sa cellphone na nakapatong sa side table. Ilang oras na lang kasi ay flight na nito. Oo, importante yun Nga pala Gray, kung pwede sanang dumito ka na muna hanggang sa makabalik ako. Tsaka kasing may nangyari sa mansyon kaya't nandito si Candice. Hindi naman kasi ang kapatid kong yan lumalapit sa akin kung walang dahilan. Kahit na medyo takles at sutil ang kapatid kong yan, mahal na mahal ko yan. Pakitag na lang siya Gray hanggat wala pa ako. Mahirap na Masama pa naman ang budhi ng babaeng kinababaliwan ni Tanda. Isa pa, yung nobyo nun, wala akong tiwala sa siraulong yun. Kung pwede nga lang naakitin mo yung kapatid ko nang maghiwalay na sila ng hambog na lalaking yun baka ipinagawa ko na sayo. Ang kaso alam ko namang may pinagdadaanan ka kaya hindi ko naman hihingi ng pabor na yun sayo. Mahinang ani ni Clarence. Tango naman ang naging tugon ni Grayson. Nagkamayan sila bago si Clarence pumasok sa katabing kwarto upang gawin at ayusin doon ang mga dapat tapusin. Sa salas naman, panay ang kalikot ni Candice sa hawak niyang cellphone nang tumikim ang bruskong tinig ng isang lalaki. Mahinang bumuntong hininga si Candice bago dahan-dahang iangat ang tingin kasabay ng pag-arko ng kilay niya. May kailangan ka? Suplada niyang tanong sa lalaking hindi maipagkakailang kasimpatikuhan. Sa tangkad nito'y talagang mangangalay ang leeg mo sa kakatingala. Suplado ang mukha nito at hindi yata alam kung papaano ang ngumiti. Sayang ang foreign feature nito kung sisimangot ng palagi. Humalukip-kip si Grayson at sinabayan ang ugaling ipinapakita sa kanya ng dalaga. Hindi ba dapat ay humingi ka ng sorry dahil sa pambobosong ginawa mo? Anyang nagpakunot sa noon ni Candice. Ano? At bakit ko naman gagawin yun? Kasalanan mo kaya nakita ko yung mo. Hindi ka marunong mag-lock ng pinto. Kung sana nag-lock ka di sana hindi ko nakita yung saba mo. Palatak niya't pinamewangan pa ito. Saba? Kunot noong pagtataka ni Grayson. Oo, saba. Ani at tumayo saka kinuha ang bag sa tabi. Alis at naaalibadbaran ako sa'yo. Tinabig niya ito tsaka nilagpasan. Hindi naman si Grayson makapaniwala na inihalin tulad ng dalaga ang sa kanya sa saging na saba. Nahilot niya bigla ang sentido. Mukhang sasakit ang ulo niya sa dalagang kailangan niyang bantayan hanggang sa makabalik ang kaibigan. Tumunog ang cellphone niyang hawak kaya't nabaling doon ang atensyon niya. Grandma. Tamad niyang bungad matapos sagutin ang tawag. Kailan ka ba uuwi rito, apo? Abay pabalik-balik na lang dito si Eunice. Panay ang iyak. Harapin mo naman yung tao, apo. At kawawa naman. Kung ano man ang pinag-awayan nyo, pag-usapan nyo na lang. Huwag mo namang sayangin ang 4 na taon ninyo. Anang Donya.
Marahas siyang bumuga ng hangin matapos yun marinig mula sa abuela. Hindi kasi nito alam na natuklasan niya ng hindi sinasadya ang panluloko sa kanya ng babaeng inibig ng halos sa loob ng 4 na taon. Handa niya na sanang hingin ang kamay nito. Mabutit na laman niya nang hindi na siya iputan pa sa ulo once na maging legal sila. Hindi ko na gustong makita pang babaeng yan, Grandma. She's the one who ruined everything. Nakahanda na sanang lahat eh. Handa na akong pakasalan siya pero nahuli ko siya kasamang lalaki niya. Gumagawa ng milagro sa parking pa mismo ng kumpanya niyo. Minahal ko siya ng tunay pero ito lang ang isusukli niya. Hindi ko siya mapapatawad sa panlulokong ginawa niya sa akin, Grandma. Niloko niya lang ako. Matigas at puno ng galit niyang sambit. Rinig niya ang pagsinghap ng abuela. Walang saysayang paglihiman ng taong siya na lamang na natitira sa kanya. I'm so sorry, Grandma, pero hindi ko pa gustong bumalik ng US. Hayaan niyo na muna ako dito sa Pilipinas. Mas tahimik ako rito eh. Isa pa may business proposal sa akin ng kaibigan ko. At plano ko na yung tanggapin. Dagdag niya. I understand, iho. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam na ganito pala ang ginawa sa'yo ni Eunice. Kay ganda pa naman ang pakikitungo ko sa kanya. Wala na siyang hahanapin pa sa'yo. Siguro hindi talaga siyang nararapat na babae para sa'yo. O siya, sigit mag-iingat ka sana dyan na po. Tawag-tawagan mo lang ako kapag wala kang trabaho, ha? Miss na kita, Grayson, apo. Malambing na sambit ng kanyang abuela. Maliit siyang ngumiti. I will. Inumin niyo po mga vitamins at gamot niyo ng tama sa oras, okay? I have to hang it na, Grandma. Mag-iingat din kayo dyan. Bye. I love you. Ibinusa niya ang cellphone tsaka nagtungo sa kusina. Tahimik niya lang na pinagmamasdan ng dalagang kumakain sa komedor. Ang kaso ay hindi niya matagalan ng klase ng pagkakaupo nito. Nakataas kasi ang isang paa ni Candy sa upuan, habang ang siko nito ay nakapatong naman sa tuhod. Sarap na sarap sa pagkain habang nakakamay. Kababae mong tao, ganyan ka kung maupo. Iisipin ko nang inaakit mo ko. Napapahalukip-kip na saan ni Grayson ang sumandal sa pader ng dining area. Tumaas ang isang sulok ng labi at kilay ni Candice. Ang dapat na isusubo niya ay ibinalik niya sa plato. Tsaka sinulya pa ng simpatikong lalaki para sa kanya. Iisipin ko rin na nagpapapansin ka dahil yung nakagawin ko na simula pa pagkabata, pinupuna mo pa. Pwede bang mind your own business? Pwede ba? Mataray niyang sabi. I just thought na sopistikada ka. Alam ang table manners kaso sa nakikita ko, mukhang never mind. Ngising ani Grayson tsaka ni Lisa nang nakapamulsang komedor. Abat, lokong to ah. Pakialam mo ba kung ganito ako? Yan ngang sayo singlaki lang ng sabi. Pinakialaman ko ba? Palatak niyang ikinahinto ni Grayson. Napalunok siya't nagsisi sa sinabi. Patay! Mahina niyang sabi nang humarap si Grayson at humakbang pabalik sa loob ng dining. What did you just say? Madilim ang mukhang ani ni Grayson. Saktong huminto siya sa nakaupong dalaga. Ipinatong niya sa mesa ang isang kamay at mas inilapit pa ang sarili. Partikular ang mukha kay Candice. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Candelaria Lanzamora? Baka magsisi ka kapag pinasubo ko ito sa'yo. Hindi kakayaning hawakan ng isang kamay mo lang itong minamaliit mo. Bakit hindi natin subukan ngayon nang masubukan mo ang sabang sinasabi mo? Bulong niya sa mismong tenga ni Candice nang ilapit niyang bibig sa gilid ng mukha nito. Nagtayuan naman ang balahibo ni Candice. Binalot siya ng kaba ngunit kahit na kinakabahan ay sinikap niya pa ring itulak palayo sa kanya si Grayson. Bastos ka! Umalis ka na nga rito! Tapang-tapangang taboy niya kay Grayson. Ang kaso ay ngumisi lang ito at hindi man lang nagpatinag. Nagpabigat ito kaya't walang nagawang panunulak niya. Scared like a tiny little cat, huh? Ginulo ni Grayson ang buhok ni Candice bago dito lumayo. He smiled naughtily nang mamula ang buong mukha ng dalaga. Ngunit maya-maya, biglang sumeryoso. Ibaba mo yung paa mo.
Ang sagwa kahit pa makinis at porselana ang kutis mo. Mabuti sana kung napapailaliman ng cycling man lang yung suot mong denim skirt. Oh, and by the way, I don't like how you dress. Masyadong liberated. Hindi sa'yo bagay. Sayang yang maamo mong mukha kung liberated kang mananamit. Dagdag niya bago ipagpatuloy ang naudlot na paglisan sa dining. At sino ka naman para pakialaman ako? Buwisit na lalaki, masyado kang pakailamero. Sino ngayon ang nambuboso sa ating dalawa, ha? Yung sa akin hindi ko sinasadya yun, pero yung sayo, sinadya mo. Gigil na gigil si Candice. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagkapahiya at ngayon lang pinuno ng isang lalaki. Sanay siyang pinupuri kaya't hindi niya matanggap ang lahat ng tinura ni Grayson. Matalim ang mga matang sinundan niya ang papalayong si Grayson. Tumayo siya't kinuhang pinagkainan, tsaka yun nilagay sa lababo. Imbis na magpahinga dapat ay may nabuti niya na lang na pumunta sa kanyang butik. May mga ilan-ngilang customer siyang nadaanan ng diretso siyang tumuloy sa kanyang opisina. May nangyari ba? Simbakol yung mukha mo. Nag-away na naman ba kayo ng nobyo mo? Tanong kagad ni Alora sa kanya. Labas dito si Stefan. Walang pag-aaway na naganap. That man, naiinis ako sa kanya. Mas lalo niya lang sinira yung araw ko. Anya, naiintriga tuloy na naupo sa client's chair si Alora. Anong ibig mong sabihin at sinong lalaki yon? Kuryosong tanong nito sa kanya. Naibaba niya ang nilalarong ballpen, tsaka humalukip-kip ng sumandal sa swivel chair. He's Grayson Aragon. Business partner sila ni Kuya. They're buddies too kaya nandun siya sa bahay ni Kuya Clarence. And guess what? Nakita kong hindi ko pa dapat makita. His thing. Galit na galit yun. Pinaratangan niya akong namboboso. Hindi ko sinasadya na makitang ano niya. And it's his fault dahil hindi siya marunong mag-lock ng pintuan. Umiwas na nga ako ang kaso, sumunod pa siya. At pinakialaman ang estilo ng pananamit ko. Konsumidong kwento niya. So, nasagasaan yung pride at ego kaya nag-aalboroto ka. Mahinang usal ni Alora. Ipagtatanggol niya na sana ang sarili nang mag-vibrate ang cellphone. Kinuha niya yun at sinipat. Otomatikong nagsalubong ang kilay niya nang makitang mga larawan ng nobyo na merong katabing babae. Kapwa walang saplot ang dalawa. Nanginig ang kamay niya sa galit ng sunod na buksan ng mahalin na video clip ng nobyo niyang si Stefan at ng babaeng kaniig nito. Hindi niya nakayanan ng pinanonood kaya't naibagsak niya yun sa lamesa na ikinagulat naman ni Alora. Bullshit! So niloloko niya ako? Ha? Ano yung kanina? Acting or gumaganti siya dahil lang sa hindi ko siya napagbigyan sa lunch date na gusto niya? Nakuyom niya ang kamao. Mabilis namang kinuha ni Alora ang cellphone niya upang alamin doon ang dahilan ng puot na bumalatay sa kanyang magandang mukha. Natutup na lang nitong bibig nang makita ang mga nasa larawan. Nagngit-ngit siya sa galit ng lisanin ng opisina. Hoy Candelaria, sandali naman! Mabilis na sumunod si Alora sa kanya nang basta na lang siyang umalis. Halos takboy niya ng entrance. Seryoso ba? Susugod ka? Ibababa mo ng gustong sarili mo para sa mga walang kwentang tao na yun? Hingal kalabaw na tanong ni Alora nang sa wakas ay maabutan siya. Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa sariling sasakyan nang makarating sa parking. Sumunod naman kagad si Alora kahit na hindi pinaunlakan ni Candice. I don't care about my pride. Ang gusto ko makalbo ko silang parehas. Baka sa iba ko maibaling ang galit ko ngayon kapag hindi ko sila nakalbo ng babae niya. Sagot niya't binuhay ang makina ng sasakyan, tsaka iyon pinaharurot. Napapa-sign of the cross na lamang si Alora sa bilis niyang magpatakbo. Diyos mio be, sa manluloko mong nobyo tayo pupunta hindi sa impyerno ah. Kabadong saad ni Alora nang mahigpit ang pagkakakapit sa seatbelt ng sasakyan. Correction, X na lang. Pagtatama niya, rumolyo pa ang mga mata niya sa hangin. Ex na kung ex pero Diyos mio naman baka mamatay akong virgin sa'yo. Ang bilis mong magpatakbo eh. Namamawis na sambit pa ni Alora. I won't let that happen, Kinindatan niya ito bago isagad ang bilis ng sasakyan. At makalipas pa ang halos kalahating minuto ay tuluyan nilang narating ang apartment ni Stefan.
Merong access dun si Candice kaya't madali lang silang makapasok. Surprise! So ito palang lunch na tinutukoy mo? May I ask kung nabusog ka? Matalim ang mga tinging ipinukol niya sa dalawa. Gulantang naman ang mga ito sa biglaang pagsulpot nila ng kaibigan. Nakuyom niya ang kamao nang makitang manipis at halos kinulang na suot ng babaeng kalong-kalong ni Stefan. Gumuhit ang takot sa mga mata nito nang makilala siya. Relax girl, dahil wala naman akong planong padapuin ang mga kamay ko sa maruming kagaya mo. Anya, napatingin naman sa kanyang kaibigan. Ang akala kasi nito ay gagawa siya ng eksena. Kung sa bagay, ito man ay mas pipiliing hindi madapuan ng malinis na kamay sa maruming katawan ng babae. Babe, mabilis na nailayo ni Stefan ang babae sa kanya. Let me explain. Akma sana itong lalapit nang tignan niya ng masama. Explain your ass. Singhal niya rito. Nakakadiri kayo. Huwag kayong mag-alala dahil aalis na rin naman ako. Inalam ko lang talaga kung totoo nga bang niloloko mo lang ako, Stefan. Oh, and by the way, we're done. Lastly, wala ka nang aasahang investment mula sa akin. Adios, tarantados! Kinawayan niya ang dalawa bago tumalikod. Patulak namang pinaalis ni Stefan ang babae upang sanay sundan si Candice nang harangan siya ni Alora. Op, saan ka pupunta? Diyan ka lang. Di mo na pwedeng sundan pang best friend ko. Pigil dito ni Alora. Kapal din ang apog mo Dagdag pa nito. Pwede ba Alora, tumabi ka? Huwag kang makikialam kung hindi may kalalagyan ka. Pikong ani ni Stefan ngunit hindi nagpatinag ang dalaga. Aba, ako pa talagang tinakot mo ha? Pinili mong lokohin ang kaibigan ko. Hindi ka na kontento sa kanya tapos ngayon para kang asong ulol na hahabol-habol. Subukan mong sumunod. Ikaw ang may kalalagyan. Kilala mo si Candice kapag nagalit. Hindi ka niya kakaawaan. Malamig na saad ni Alora. Gusto pa sanang sumunod ni Stefan ngunit dahil sa babaeng kaniig na yumakap sa kanyang bewang ay hindi na niya nagawa pang humabol kay Candice. Ako nang magmamaneho, usog. Mahinahong ani ni Alora nang idukwang ang ulo sa nakabukas sa bintana ng kotse matapos sumunod sa kaibigan. Hindi naman na umangal pa si Candice. Umusog to at tahimik na ibinaling ang tingin sa labas ng kotse. Ngunit bago patakbuhin yun ay tinawagan muna ni Alora ang manager ng Candelaria Clothing Line upang ihabilin dito ang lahat dahil sigurado ni Alora na hindi sila makakabalik pa. Sa bar ang destinasyon nila ngayon kahit hindi sabihin sa kanya ni Candice. Tequila please. Ani Alora sa bartender nang makarating sa Ocean Club. Mas pinili nilang sa counter nilang maupo dahil wala na silang makitang bakanting upuan. Dahan-dahan lang sa pag-inom Paalala sa kanya ni Alora nang ibigay na ng bartender ang in-order nito. Ngunit naging bingi si Candice. Panay ang tungga niya hanggang sa malango. Walang hiyang lalaking yun. Nasa akin ang lahat ng hahanapin mo sa isang babae. Nakuha pa akong lokohin. Hindi ba niya mahintay na maging mag-asawa kami kaya siya nagpapakasasa sa iba? I just valued my purity most. Hindi ba niya matatanggap yun? Siraulong yun? Pakawalang hiya. It's his lost. Kalilimutan kong siraulong yun. I swear. Tumatahip ang dibdib niya habang sinasabi yon. Puot na puot sa lalaking inakalang makakasama hanggang siya'y tumanda. Ayaw niya sanang umiyak ngunit taksil ang kanyang mga luha. Shhh! Niyakap siya nito habang hinahagod ang likod. Sabihin mo nga sa akin, Alora. May mali ba sa akin? Walang mali sa'yo. Hindi lang talaga siya marunong makontento. You're beautiful, smart, and talented. Nasa sayo ng lahat. Maraming iba dyan. Huwag mong pag-aaksayahan ng luha ang walang hiyang lalaki na yon. I know, it hurts pero mawawala din yan. I'm here. Hindi kita iiwanan, okay? Hinagod pa nitong likod niya. Nanatili sila sa ganung posisyon hanggang sa tumugtog ang maharot na musika. Tumayo si Candice na sinundan naman ni Alora. Lasing na si Candice habang si Alora naman may konting tama lang. Sumabay sa maharot na tugtog si Candice. Naalarma naman si Alora dahil sa mga lalaking panayang lapit sa kaibigan niya.
kaya't no choice kung hindi tawagan ng kapatid nito. Ang kaso ay kaalis lang umano nito ng bansa, kaya't ang kaibigan na lang umano nitong pupunta upang sunduin ang kapatid. Get your hands off her, you asshole! Nagbabanta ang malamig na boses ng bruskong binata na kapapasok lang sa Ocean Club na yon. Inis namang nilingon ng lalaki si Grayson. At sino ka naman? Napipikang tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Basta niya nalang hinila si Candice na langung-langunan ng alak at parang isang sakong bigas na binuhat at inilagay sa kaliwa niyang balikat. Abat, loko ka! Hindi na nito na ituloy pa ang protesta at ang pag-ambasana ng malakas niya itong sinipa sa tuhod at sa sikmura. Sumalampak ito sa kumpul na taong nagsasayaw, kaya't nagkagulo bigla. Mabilis namang lumapit si Alora na ngayon nakakahinga na ng maluwag dahil sa wakas ay meron ng sundo ang kaibigan. I'll take her home. Sasabay ka ba? Formal na tanong ni Grayson sa kaibigan ng buhat-buhat na dalaga. Hindi na, yung sasakyan na lang ni Candice ang gagamitin ko nang hindi na yun maiwan pa rito. Ikaw nang bahala sa best friend ko Broken yan kaya wag mo nang sermonan. Kiming bili nito bago magpaalam. Tango lamang ang naging tugon ni Grayson. Umungol naman si Candice nang sa wakas ay makalabas sila at makarating sa parking ng club. Dahan-dahan itong ibinaba ni Grayson at isinandal sa pintuan ng sasakyan. Kababaing tao ang lakas-lakas uminom. Hindi mo pwedeng gawing excuse ang pagkasawi mo. Sinisira mong kalusugan mo dahil dyan sa pinaggagawa mo. Mahinang sermon niya sa dalagang namumungay ang mga mata. Tse, ang pangit mo. At sino ka naman para pakialaman ako? Tatay ba kita? Kuya ko nga hindi ako pinakikialaman Tapos ikaw mangingialam ka? Lasing na litanya niya. Umayos siya ng tayo at tinabig si Grayson. Naiiling na lang tuloy ang lalaki. Hoy! Kayo! Mga pangit kayo! Bakit hindi kayo maghanap ng motel Dito pa talaga kayo sa parking gumagawa ng milagrong papangit nyo? Ikaw din, pangit ka Pinagduduro ni Candice ang dalawang taong nagpapakasasa sa isang sulok. Maging si Grayson na hindi nakaligtas. Papangit nyo! Pangit, pangit, pangit! Pangit kayong lahat! Animoy bata nitong sabi habang isa-isang dinuduro ang tatlo. Apat, mga bingi ba kayo? Sabi ko mag-check-in kayo sa motel. Huwag kayo dito mga leche. Pagpapatuloy niya pa. Nahilot na lang ni Grayson ng sentido. Nilingon niya ang dalawang nasa sulok. I apologize. Lasing lang kasi yung babaeng to kaya't kung ano-anong sinasabi. Hinging paumanhin niya sa mga ito. Iiwi mo na yan kung lasing na. Mga istorbo. Doon na nga tayo sa kotse mo. Inis na tura ng babae. Abat, akma sana nitong tatalakan ng dalawa ng takpan niya ang matabil nitong bibig. Ay, pasaway ka talaga. Alika na nga. Binuhat niya ito at ipinasok na sa loob ng sasakyan. Ang kulit mo. Mag-behave ka kung hindi patatahimikin kita sa sarili kong pamamaraan. Banta niya ng kabitan ng seatbelt ang dalaga. Bubuhayin niya palang sana ang makina ng alisin nito ang seatbelt at akmang lalabas. Candelaria! Pigil niya rito at salubong naman ang kilay nito nang lingunin siya. Gusto ko pang uminom. Makulit nitong sabi. Hindi na pwede. Iuuwi na kita. Maotoridad niyang sabi. Umangil naman ang dalaga. Kaya't upang matahimik na ito ay pangahas niyang sinako pang labi nitong ngayon nagpapadarang sa kanya. I warned you pero hindi ka nakinig. Pinitik niya ang noon nito nang pakawalan ng matamis at malambot nitong mga labi. Kailangan niyang pakawalan ng mas maaga ang labi ng dalaga dahil baka makagawa siya ng bagay na baka pagsisihan niya sa huli. Hindi siya ang klase ng lalaking nananamantala. Malaking respeto niya sa mga babae. Ikinabit niya ang tinanggal na seatbelt ng dalaga bago tuluyang pasibatin ang sasakyan. Nang makarating sila sa bahay ni Clarence ay tulog na si Candice. Wala sa sariling napangiti siya nang mapagmasdan ang maamong mukha nito. Kay sarap nitong pagmasdan, hindi nakakasawa. Ang payapa ng tulog nito. Tila ba may sariling pag-iisip ang kanyang kamay na humaplos sa pisngi nito. At tila ba parang may bumubulong sa kanya at sinasabi na hagkantong muli.
hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili na hinahagkan ng labi nitong pinananabikan niya sa napakaiksing panahon. Umungol to at kumapit sa liig niya. Hindi niya na kaya pang pigilan ang sarili. Tinupok na siya ng apoy kaya't hinayaan niyang magtagumpay ang ninanais ng katawan. Saglit niyang iniwan ang labi nito. Lumabas siya't umikot upang kunin ang dalaga. Mainit niya itong binuhat papasok hanggang sa makarating sa inuukupang kwarto. "Tell me to stop." Paus niyang sabi ng mainit na maihiga ang dalaga sa kama. Namumungay ang mga mata nito at ganun din naman ang sa kanya. Wala ni isang salitang lumabas sa labi nito. Umiling lang ito kasunod nun ay ang pagkabig sa batok niya. They kissed like there's no tomorrow. Ni hindi na ni Candice alam kung saan ipepwesto ang ulo. Pabaling-baling siya habang nakasabunot sa malambot nitong buhok. Ilang segundo pa ay tuluyan siyang sumabog. Nanginginig ang katawan niya sa labis na kiliti. Pilit pang inilalayo ang lalaki ngunit matigas ang hudyo. Sinimot nitong lahat ng kanya bago bumangon upang magtanggal ng saplot. "I'm sorry." Mahina niyang bulong nang simulang pasukin ang masikip nitong lagusan. Bumaon ang kuko nito sa kanyang likod ngunit hindi niya naramdaman ang sakit dahil nangingibabaw ang sarap. Saglit pa siyang huminto nang mapaigik ito. Pinawi niyang luhang pumatak at akmasa nang aalis nang pigilan siya ng dalaga. "Let's do it, Grayson!" Anang paus na boses ng dalaga. Hinaplos niya saglit ang mukha nito bago umulos. Sa unay naging marahan ngunit nang tumagal ay naging mapangahas. Ni hindi sila huminto hanggat walang nagsasabi ng tama na. Tumigil lang sila nang tuluyang maubos ng lakas. Kinaumagahan ay wala na ang dalaga sa tabi niya ng magising. Tanging ang pulang mantsa sa kubrekama na lang natira. Napangiti na lang siya na maalalang nangyari sa kanila ng dalaga kagabi. It was a great night at ang nangyari para sa kanya ay hindi lamang basta init ng katawan. May iba pa na hindi niya mapapangalanan sa ngayon. Bumangon siya at pumasok ng banyo. Doon ay sinigurado niyang mabangong mabango. Excited pa siyang lumabas at nagtungo ng kusina. Nalibot niya pa ang palibot ng bahay ng kaibigan ngunit wala ng Candice doon. Umalis ba siya kagad? Tanong niya sa sarili. Napabugan na lang siya ng hangin nang maglaro sa isipan ng posibilidad na baka iniisip nito na isa lamang na one-night stand na nangyari sa kanila kagabi. Sinubukan niya na lang munang alisin sa isipan ng dalaga upang matapos sa mga dapat tapusin sa trabaho. Minabuti niya na ring umalis na sa bahay ni Clarence dahil wala naman na doon ang inihabili ng kaibigan. Pero bago siya umalis, ay hiningi niya ang address pati ng number ni Candice nang maging madali para sa kanyang mabantayan at makita pa rin to. Isang araw na rin ang lumipas ngunit tuliro pa rin si Candice. Naglalaro pa rin kasi sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Grayson noong nakaraang gabi. Ang dali niyang naisuko ang sarili dito samantalang kay Stefan ay hindi niya magawang ibigay ang sarili. At ang nangyaring yun sa kanila ay paulit-ulit na nagpapainit sa kanyang pakiramdam. Tuloy ay wala sa loob siyang napahagod sa kanyang mga labi. Para kasi nararamdaman pa niya ron ang ginawang pananalasan ng lalaking yun sa kanya. Ang malambot at mainit nitong mga labi, pati na ang mabangong hininga nito. Wala sa sariling napapikit siya. There was something inside her na bigla na lang nabuhay. Ang kakaibang init na nanunulay sa buo niyang katawan. Maisip pa lamang ang ginawa ng lalaki sa kanya ay nagpapawala na sa kanyang sarili. She feels hot just by thinking about that man kissing her passionately. Something that never happened to her before. Kahit sa dating kasintahan niyang si Stefan ay hindi nangyari ang ganoong pakiramdam. Yung parang darang na darang siya at parang uhaw na uhaw. Tipong handang magpaubaya anumang oras nitong hilingin ang bagay na yun sa kanya. Napatingin siya sa pagitan ng mga binti niya. Bukod sa masakit niyang mga hita at binti, masakit rin ang nasa pagitan niyang yon. Hindi ba naman kayo nagpahinga eh? Malamang sasakit nga talaga yan. Sermon ng isang bahagi ng kanyang isipan. Namula siya. Bakit ba parang naging mahalay naman ngayon ang isipan niya? Hindi ba dapat ay problemado siya ngayon dahil kahit sang anggulo tignan, ay mali ang magpaangkin siya sa hindi niya asawa?
Hindi mo kailangang makonsensya sa ginawa mo. Wala ka namang nobyo. No! Maling-mali ka sa ginawa mong pagsuko sa kanya. Lalo't wala namang kayo. Hindi! Oo. Tama na! Mabilis siyang napatayo dahil sa pagtatalo niya ng isipan niya. Ngunit mabilis ding napaupo nang kumirot ang balakang niya. Pati na ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Kung may makakakita sa kanya sa mga sandaling yun ay iisiping nasisiraan na siya ng bait. Kaya bago pa mangyari yun ay lumabas siya sa kanyang opisina. Maigi pa na aliwin niya ang sarili sa magagandang damit, bags at sapatos na nakapalibot sa kanya. Kahit nananakit ang kanyang katawan, mas mainam naman na may ginagawa siya. At least hindi puro kamunduhan ang tumatakbo sa isipan niya. Matulin pang lumipas sa mga araw. Hindi na ni Candice nakikita si Grayson ngunit palagi naman itong nagpapaabot ng iba't ibang uri ng bulaklak. Aminin man niya o hindi ay nasasabik ang puso niya sa tuwing magpapadala to ng mga regalo, kahit wala namang okasyon. Ramdam niyang espesyal siya sa lalaki, ngunit minsan ay hindi niya mapigilang hindi magtampo dahil sa hindi ito nagpapakita. Palagi nitong sinasabi sa sulat na babalik kapag natapos ng trabaho na naiwan nito sa kinalakihang bansa. Simbakol na naman yung mukha mo. Ano bang dahilan yan? Kunot noong lumapit sa kanyang kapatid. Kasalukuyan siyang nakahiga sa kama at tamad na tamad. Ni walang planong pumasok sa butik na pagmamay-ari. Ngayon lang nangyaring tinamad siya ng husto. Parang gusto niya lang na nakadikit ang likod sa malambot niyang kama. Kuya, nagkikrave ako sa santol. Meron ba nun ngayon? Season ba ng prutas na yun ngayon? Bili mo ko nun kuya, please. Para bang batang request niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Clarence. Takang-taka sa mga ikinikilos niya. Hindi pa panahon ng santol ngayon. Oktubre pa lang. June to July ang buwan ng paglabas nila. Ano ka ba? Naglilihit na kuha mong humingi ng santol? Ngiwing wika nitong ikinatahimik niya. Kinuha niya ang cellphone at doon ay tinignan ang petsa na dapat ay dalaw niya. Kaso ay ilang linggo na siyang delayed. Lihim siyang napalunok nang maalalang nangyari sa kanila ng kaibigan nito. Hindi imposibleng magkaroon ng supling sa sinapupunan niya, lalo't walang pag-iingat ng gabing pinagsaluhan nila ng paulit-ulit. Kwan siguro nangangasim lang ako. Tsaka imposible namang mahabuntis ako eh. Wala na kami ni Stefan. At tsaka wala namang nangyari sa amin. Pinagpapawisan siya ng malapot habang sinasabi yon. Kumbinsido namang tumango sa kanyang kapatid, kaya't dun lang siya nakahinga ng maluwag. Samantala, tutok na tutok ang atensyon ni Grayson sa tambak ng mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mahabang lamesa. Marami kasing natambak na trabaho para sa kanya, ni hindi yun maubos-ubos. Nagdo-double time na lang siya upang madaling matapos ang trabaho. At na kasi siyang umuwi upang muling masilayan ang dalagang nagbibigay ngiti sa kanyang labi. Gabi-gabi niya itong tinatawagan ngunit hindi pa rin siya doon makontento. Nakakagulat dahil sa maiksing panahon lang ay nabihag siya sa kapatid ng kaibigan. He heard someone knocked on the wooden door. Come in. Anya. Hindi niya inaalis sa mga mata sa folder na binabasa niya muna ng maigi bago lagdaan. Bumukas ang pintuan at pumasok ang nasa likod nun. Marahan ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya. May problema ba, Nora? Tanong niya. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sekretarya. Iho, baka naman mabaguhan ka niyan. Anito. Mabilis pa sa 4:00 nag-angat siya ng ulo. Malapad siyang napangiti nang makita kung sinong naroroon. Uncle John! Tumayo siya't umikot sa kanyang lamesa. Walang sabi-sabing niyakap niya ang may edad na lalaki dahil sa tuwa nang makita ito. Long time no see, Iho. How are you? Mabuti naman at naisipan mo pang bumalik. Tinapik-tapik nito ang kanyang balikat. Kumawala siya rito. Very much fine, Uncle. Ayoko na kasing madagdagan pa ang mga nakatambak na ito eh. Baka wala na akong maupuan kung palilipasin ko pa mga araw. Isa pa, baka itakwil na ninyo ako sa susunod. Mahirap na. Biro niya. Malakas na tumawa ang kanyang tiyuhin. Kapatid doon ang kanyang namayapang ama. Bunso ito sa 5 magkakapatid. Nag-iisa lang itong tiyuhin niya.
Ang 3 pa kasi nitong kapatid ay mga babae. Isa ito sa mga executive ng kanyang kumpanya. Dito niya inihabilin ang Aragon Landscaping Company nang umuwi ng Pilipinas dahil ito lang ang maaari niyang pagkatiwalaan doon. Ito lang kasi ang hindi gahaman at hindi naghahangad ng mas higit pa. Hindi tulad ng iba pang kapatid nitong panay ang pakikipagkumpetensya. Masabi lang na mas nakakaangat o mas tamang sabihin na mas angat sa kanila. Ikaw talaga iho, maloko ka pa rin. At wala ka namang ibang biktima dito kung hindi itong pobre mong tiyuhin. Umiiling-iling to habang paupo sa visitor's chair na nasa harap ng kanyang lamesa. Bumalik siya sa kinauupuan. Ayaw mo ba nun, uncle? Ramdam na ramdam mong ikaw ang paborito kong tiyuhin? Biro niya pa. Loko ka talagang bata ka. Ako lang naman ang nag-iisa at wala nang iba pa. Palatak nito. Sabay silang natawa ng malakas. Ganito siya sa harap ng nag-iisang taong kasangga niya sa lahat ng bagay. Walang halong pagkukunwari. Halos ito na rin kasi ang tumayong ama niya. Maiba tayo. Anito't makaraan ng ilang sandali. Ayos ka na nga bang talaga? Is she really gone in here? Itinuro pa nito ang tapat ng sariling puso. Alam nito ang lahat ng pinagdaanan niya. The old man also knew how he suffered after that breakup. Alam nito ang lahat-lahat dahil dito lang naman siya nagkukwento ng buong detalye ng kanyang mga plano, liban lang sa kanyang abuela. Seryosong tinitigan niya ang kaharap sa mga mata. Yes, wala na siya rito. Turo niya sa dibdib. Tumangu-tango ito. Good to hear that. At least mapapanatag na rin ang kalooban ko. Pinagmasdan siya nitong mabuti. Something's off. Nangunot ang noon nito kasabay ng paghagod sa kanya ng mapanuring tingin. Tinaasan niya ito ng isang kilay. What? Patay mali siyang tanong niya. May nagbago sa'yo? Sagot nito. Sandaling nag-isip habang ang isang kamay ay hinihimas ang may kalaguang balbas. I am still me. Walang nabago sa akin. Mariinga niya. Nasa tono pang pagdepensa na mas lalong ikinakuryoso ng may edad na lalaki. Umiling to. Hindi. Kilala kita. Kaya't alam kong meron. Sino to? Kilala ko ba? Maganda ba? Mabait. Sunod-sunod niyang usyoso. Pagak siyang tumawa. Sino kagad, uncle? Hindi ba pwedeng ano? O di kaya, talaga lang na nakamove on na ako kay Eunice. Natatawa niya pang giit. Naroroon pa rin ang pagdepensa sa sarili. Ito naman ang tumaas ang isang kilay. Hindi mo ako mapagtataguan, Grayson. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Striktong anito. Tinaasan pa ng kilay sabay halukip-kip. Paano kung nagkakamali pala kayo? Lihim niyang iniwas sa mga mata rito. Kunwari ay binuklat niya ang isang folder sa tabi upang malihis ang usapan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Alam kong meron. But I don't want to butt in. It's your life, iho. Kung sino man ang nagpabagong yan sa'yo, it's a good sign. Nandito lang ako para suportahan ka. Huwag mo lang akong kalilimutang imbitahan kapag kinasal ka na. Anito, hindi siya umimik. Tanging iling lang itinugon niya rito. Your eyes can deceive anyone, but not me. Not me, Grayson. Tumayo na ito. Bueno, hindi na kita aabalahin pa rito. Sa dami niyang ginagawa mo, kulang pa yung maghapon mo. Inginuso nito mga papeles sa harapan niya. Ako naman ang magbabakasyon. Pilyo ang ngiting umukit sa labi nito nang mamilog ang kanyang mga mata. What? Bigla siyang napatayo. No! Mariing pagtutol niya. Nahampas niya pang lamesa. Hindi maaaring magbakasyon ng tiyuhin niya dahil wala siyang mapag-iiwanan ng kumpanya kapag umuwi na siya ng Pilipinas. Natawa ito ng malakas. Gotcha! I was just kidding. Hinuhuli lang kita dahil alam kong hindi ka aamin sa akin. Masaya nitong sabi. Napakamot siya sa ulo. Kahit kailan talaga manang-mana siya rito. O sige na, tutuloy na ako. Sa wakas ay paalam nito. Tumango siya. Inihatid niya lang ito ng tingin hanggang sa makalabas to ng pintuan.
Sandali pa siyang natulala bago muling kumilos. Napasandal siya sa swivel chair at napabugan ng hangin. Kilalang kilala talaga siya ng tiyuhin. Hindi naman niya itinatangging may nagbago nga sa kanya. Pero mas gusto niya munang sarilinin yun, lalo pat hindi pa naman siya ganun kasigurado sa nararamdaman. Kukumpirmahin niya na muna yun pagbalik ng Pilipinas, bago tuluyang magdesisyon ng ikakabuti sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang puso. Napangiti siya nang maalala kung sinong dahilan nun. Agad niyang pinindot ang intercom. "Sir?" Anang kanyang sekretarya sa kabilang linya. "Please order me a bouquet of red roses, chocolates, dresses, and a stiletto. Sa Pinas mo yun orderin. Ikaw nang bahala kung sang flower shop mo orderin ang bulaklak. Pero ang damit at sapatos, sa Candelaria clothing line mo bilhin. Sa mismong owner ng butik mo yan ipapadeliver." Anya. Ngingiti-ngiti siya habang naglalaro pa rin sa isip niya ang itsura ng babaeng nagpapangiti at nagbibigay excitement sa bawat araw niya. "Copy, sir. Sasabihin ko rin po ba na sa inyo galing?" Tanong nitong muli matapos ilista sa hawak na tablet ang lahat ng utos niya rito. Tumango siya sa kawalan. "Yeah, tell her it's from Grayson, her boyfriend, and her future husband." Anya bago inoff ang intercom. Sa maliit na bubong ng kanyang opisina ay kitang-kita niyang natigilan ng kanyang sekretarya. Matagal pa nitong tinitigan ng intercom na para bang may nakikitang kakaiba doon. Napangiti na naman siya. Normal na yun. Hindi naman siya basta-basta naghahayag ng tungkol sa personal niyang buhay sa ibang tao. Ngayon na lang ulit yun nangyari. Kinuha niya ng susi. Natapos niya na ang lahat ng nakatambak na trabaho. Umuwi siya at nagmano sa abuela. "Uuwi ka na naman ng Pilipinas? Iiwanan mo na naman ang kaawa-awang matandang kagaya ko." Nagpapakonsensyang nito nang maibaba niya ang maleta. Maliit siyang ngumiti. Lumapit siya rito at lumuhod tsaka kinuha ang palad at marahang pinisil. "Hindi naman na kita iiwan pa dito, Grandma. Sabay tayong uuwi. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang maging masaya doon." Nagpapahiwatig niyang sabi. "I knew it! Finally umiibig ka ng muli. Pansin ko na yun pero naghihintay lang akong ikaw mismo ang magsasabi. At sino naman itong maswerteng babae na bumihag sa puso ng gwapo ko nga po?" Malaki ang ngiting nakaukit sa labi nito. Hinaplos-haplos pa nito ang kanyang kamay na ikiningiti naman niya. "Makikilala mo rin siya, Grandma. Pero ngayon kumain na muna tayo at nang makainom ka na ng gamot para bukas, maaga tayong makakauwi ng Pilipinas." Nakangiti niyang inalalayan ng abuela patungong komedor. Panay ang usisa nito na magilaw niya namang sinasagot. "Sana maabutan ko pang apo ko sa tuhod. Bilisan niyo ang paggawa, ha?" Ani pa ng Donya. "We will." Sagot niya na lang. "Ako nang magpe-prepare ng wedding ninyo, okay?" "Okay. Thanks, Grandma." Anya. Sa kabilang banda naman ay tamad na ginagawa ng dalaga ang trabaho. "Ma'am Candice?" Tawag sa kanya ni Alora mula sa labas ng kanyang opisina. Araw ngayon ng Sabado. Marami-rami ang pumapasok na customer ngunit iilan lang doon ang nagagawang harapin ng dalaga. Tamad na tamad pa rin kasi siya. Hindi niya na maintindihan ng sarili. Ilang araw na siyang natatakam sa mga pagkaing hindi niya naman kinakain noon. Bukod sa pagkatakam sa mga naiisip na pagkain, ay wala naman ang iba pang nangyayari sa kanya. Kaya't hindi niya iniisip na baka nagdadalang tao siya. Baka delayed lang talaga siya dahil minsan ay talagang irregular ang buwan ng dalaw niya. "Yes?" Nakaharap siya sa kanyang computer at inaayos ang sales nila sa buwan na yon. Hindi na siya nag-abala pang tapunan ng tingin ng sekretarya. Kahit papano ay napapangiti siya dahil malaki na naman ang perang pumasok. Dahil mas nadagdagan pa ang mga kilalang tao na nagpapagawa ng mga designer clothes. At iba pa sa kanya. Katunayan ay katatapos niya lang gawin ang birthday gown ng anak ng isang senadora. "Ma'am, ito raw po." Lumapit sa kanya nang hindi niya nililingon. Meron kasi siyang tinatapos sa harap ng computer. Nagulat pa siya nang ipatong ni Alora sa kanyang lamesa ang isang bouquet ng red roses, chocolates, at mga branded clothes at sapatos. Kunot noong tinignan niya ang sekretarya. "Ibinalik ba ng mga customer?"
Hindi ba nila nagustuhan ng mga dress at sapatos natin? Magkakasunod niyang tanong na hindi niya gaanong napagtuunan ng pansin ang bulaklak at chocolates. Hindi naman yun nawawala sa business na kagaya ng sa kanya. Ang ipinagtataka niya lang ay bakit kailangan pang dalhin yun ni Alora doon. Bakit hindi nilang i-display muli? Nagkibit balikat to. Hindi eh. Para daw talaga sa'yo mga iyan, sabi nung nag-deliver. Tignan mo na lang yung card sa flower nang malaman natin kung kanino talagang mga iyan galing. Nangingiting anito. Hindi na lang siya umimik. Mukhang alam na niya kung kanino galing ang bulaklak. Iisang tao lang naman kasi ang nagpapadala ng red roses sa kanya. Makikiusyoso pa sana si Alora nang sunod-sunod ang pagpasok ng mga mamimili. Kainis naman kung kailan gusto ko ng chismis tsaka naman sila nagdadatingan. Nanunulis ang labing reklamo nito. Tipid niya nalang initian ng kaibigan. Paglabas ni Alora ay saka pa lang niya tinignan ng card na nakalakip na mga bulaklak na yon. Dahan-dahang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi hanggang sa pati mga mata niya ay nakangiti na rin. Hindi niya napigilang kunin ang bulaklak at samyuin yon. She even hugged it for a while. Para siyang isang teenager na noon lang nakatanggap ng bulaklak sa buong buhay niya. Kung tutuusin, simula nung maging sila ni Stefan, ay mabibilan lang sa daliri niya ang mga ibinigay nito na bulaklak sa kanya. Wala namang kaso yun sa kanya dahil hindi niya naman talaga hilig ang mga bulaklak. But now, that bouquet of flower made her smile and felt special. May hatid yung mainit na haplos sa puso niya. Something she never felt with Stefan's gestures before. Tanging si Grayson lang nakagawa nun sa kanya. Kakaiba talagang lalaki. Hindi niya ito maihahambing sa dating kasintahan dahil magkaiba ang dalawa. Grayson has a genuine gesture, samantalang si Stefan ay palaging aburido. Ni hindi magawang unahan siya sa pagbati tuwing may mga espesyal na okasyon sa kanilang relasyon. Minsan lang din itong maging sweet sa kanya. Nagiging gentleman lang kapag nasa harap nila ang tita Carlota nitong gustong-gusto siya. Nakangiting kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa lamesa. Sandali siyang nag-isip. Pagkuway nag-type doon. Tumigil siya matapos isulat ang nais na sabihin. Pero muli lang din niya yung binura. Baka kasi kung anong isipin nito kapag nag-text pa siya. Siguro naman, alam na nitong magugustuhan niya yon. Ibinaba niya ang cellphone. Muli niyang tinignan ang hawak na bulaklak bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. At dahil doon, hindi na halos mawala ang mga ngiti niya hanggang sa pagsapit ng gabi. Candice, sasabay ka na ba sa akin? Tanong ni Alora sa kanya habang nagsasara na sila ng kanyang butik. Oo, tapusin na lang natin to, sagot niya. Nang matapos sila sa ginagawa, sabay na silang lumabas. Hindi niya na rin nakalimutang bitbitin ang bulaklak na bigay ni Grayson. Subalit natigilan siya nang makita kung sinong taong nasa labas. Kumulo ang dugo niya pagkakita sa taong hindi niya na sana gusto pang makita. Mariin niya ring nakuyom ang kamao. Candice, untag sa kanya ni Alora. Mauna ka na, ako nang bahala rito. May otoridad niyang utos sa kaibigan. Sigurado ka ba? Paano kung... Walang mangyayari sa amin, Lors. Kilala mo ko. Hindi ako nagpapadehado. Lalong-lalo na, hindi nagpapaabuso. Kaya sige na. May sakit si tita, hindi ba? Kailangan mo na umuwi. Kaya ko ng sarili ko. Anya, bagaman nag-aalangan ni pumihit ng papalayo si Alora. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya nang harapin si Stefan. Maayos ang postura nito pero alam niyang nakainom ang lalaki dahil sa magulong itsura nito. I just want us to talk. I also wanted to say I'm sorry on what I did. Please, give me another chance. I love you, babe. Malungkot na wika nito. Lumapit ito sa kanya pero agad siyang umatras. Pandidiri ngayon ang nararamdaman niya para sa dating kasintahan. Hanggang dyan ka lang. Kung ayaw mong mag-eskandalo ko rito, hindi rin ako mangingiming saktan ka. Banta niya. Hindi mo magagawa ang bagay na yan. Kilala kita, Candice. Kumpiyansa ito. Napatingin to sa hawak niya. Nagbago ang anyo nito nang muli siyang titigan. Suitor, ha? Ganun ba ako kadaling ipagpalit, ha, Candice?
Sarkastikong tanong nito. Akma pa lang sana siyang sasagot nang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Yes, because you are an asshole. Baritonong sambit ng lalaking kilalang kilala ng puso niya. Mabilis siyang napabaling sa kanyang may likuran. Ilang hakbang mula sa kinatatayuan niya ay naroroon si Grayson. Matiimtong nakatingin kay Stefan. At sino ka naman? Tanong ni Stefan. Baka sa tinig nitong pagkainis. His loyal boyfriend. Bakit? Masama na bang sunduin ko ang girlfriend ko? Dahan-dahang lumapit sa tabi niya si Grayson. Bawat hakbang nito ay nagpapabilis ng husto sa tibok ng kanyang puso. Girlfriend? Takang binalingan siya ni Stefan. I can't believe you. Ganun lang ba ako kadaling ipagpalit? Mataas ang boses nitong sabi. Napakuyam ang kamao niya. Ang kapal naman itong magsabi ng ganun sa kanya gayong itong naunang gumawa ng mali. Gusto niya sanang ipagtanggol ang sarili. Subalit nang maramdaman niya ang kamay ni Grayson sa kanyang bewang at hapitin siya nito. Kapag kuway walang ano-anong hinalikan siya sa mga labi ay nawala siyang bigla sa sarili. She just responded to his mind-blowing kiss with the same intensity. Pareho pa silang naghahabol ng hininga ng pakawalan ng isa't isa. Nakakalokong tinignan ni Grayson si Stefan. You're saying something? Nangaasar niyang tanong sa lalaki. The heck? Hindi pwede to. Candice is mine. Malakas na mura at palatak nito. Mas lalong lumapad ang pagkakangisi ni Grayson bago siya binalingan. Nah, she's mine. Let's go, mi amor. Huwag na nating pag-aksayan ng panahon ng basurang kagaya niya. Nito sa kanya. Tumango siya't mahigpit na humawak sa braso ni Grayson. Napangiti ito sa kamuling binalingan si Stefan. By the way, gusto ko lang magpasalamat sa kapabayaan mo because I have now the most wonderful woman in the world. At hindi na siya babalik pa sa'yo kahit na kailan. Dahil hindi ko siya sasayangin. Ni ang pakawalan siya hindi ko gagawin. Kung nangako ka man sa kanya ng kasal, ay ako na ang gagawa nun para sa'yo. Adios. Nito't sa muli ay nakakalokong ngiting ibinigay nito kay Stefan bago siya iginiya sa sasakyan nitong nakaparada sa hindi kalayuan. Narinig pa nila ang sunod-sunod na pagmamura ni Stefan pero pareho nila itong hindi pinansin. Nag-uumapaw ang saya sa puso niya sa binitawang salita ni Grayson. Isang bagay na kahit kailan hindi na iparamdam ni Stefan sa kanya. Iniabot ni Grayson ng isang pumpon ng pulang rosas kay Candice na naroroon sa loob ng kotse. For you, I missed you a lot. Kinuha niyang isa nitong kamay at hinagkan yon. Thank you. Batid niyang pinamumulahan na siya sa mga sandaling yon dahil nagiinit ang magkabilaan niyang pisngi. Iba pa rin talaga kapag personal nang ibinibigay ng lalaking nagpapa-abnormal sa tibok ng puso niya mga bulaklak na naging paborito niya na. Say that you miss me too, mi amor. Nang aarok ang boses na pakiusap sa kanya ni Grayson. Ginagapan nito ang kamay niya at namumungay ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Na-miss din kita. Nahihiya niyang sabi. Mas lalong nag-init ang kanyang mukha nang ngumiti ito. Kitang-kita niya ang pantay na pantay nitong ngipin. Mahihiya talagang dumi sa puti ng ngipin nito. Napakurap-kurap siya dahil wala talaga siyang makita ni isang kapintasan sa lalaki. Napakagwapo nito. Grayson was looking hot as ever. Umayon ng husto sa maskulado nitong katawan ng itim na sando at leather jacket na itim din. Taglay nito ang karismang kahit na sinong babae ay maninikluhod sa harap nito. Makuha lang ito. Hindi lamang panlabas nitong anyo nakakamangha dito. Dahil sa edad na 30 ay marami na itong napatunayan. Kabi-kabilaan ang mga negosyo. At namamayagpag din ang pangalan nito sa loob at labas man ng Asya. Wala sa sariling nakagat niyang ibabang labi. Adobo? Anya, natutup niya na lang bibig lalo na nang umisi ito. Gusto mo akong papakin? Nangaakit na tanong nito. Pwede naman. Dahan-dahan itong lumapit at akma nang didikit ang labi sa kanya nang pigilan nito. Medyo napalakas pang pagkakatulak niya dala ng kaba. Yung adobo mismong tinutukoy ko. Tama, yun nga. Huwag ka na munang mag-assume. Wala pa nga tayong label eh.
Anya, sinadya niyang hinaan ang huling salita ngunit hindi naman yun nakaligtas sa matalas na pandinig ng binata. Oh, saan tayo pupunta? Literal na namilog ang mga mata niya nang mabilis pa sa 4:00 ang pagpapatakbo nito sa sasakyan. Sa munisipyo. Ibibigay ko na sa iyo ang apelido ko. Ayoko ng label lang. Gusto kong aking ka na talaga. Kinindatan siya nito pagkasabi nun. Namilog naman ang kanyang mga mata. Oo hoy, ano ka ba, sarado na yun? Gabi na, ano ka ba? Tsaka tumigil ka nga muna. Sa tarantay pinagpapalo niya ito sa braso. Okay, but after this I'll court you. Nito sabay kindat sa kanya. Iniliko nito ang kotse hanggang sa huminto sila sa harapan ng isang magarang mansyon. Bahay niyo ba to? Tanong niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nope, kay grandma ang bahay na ito. Simpleng sagot nito at inalalayan siya sa pagbaba. Napatingin pa ito sa kanya. Kinakabahan ka ba? Masuyo nitong tanong dahil nanlalamig ang palad niya. Medyo. Alang ang sagot niya. Matamis tong ngumiti kasabay ng paghapit sa bewang niya. Hindi mo kailangang kabahan. Mabait si grandma. At saka, hinahanda niya na ang wedding natin. Regalo niya daw sa ating dalawa. Nito't kinintilan siya ng halik sa pisngi. So, let's go? Sige. Nagpatangay na lang siya sa lalaki. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit hindi mapakali ang puso niya. Nakuha ni Grayson ang puso niya. At ngayon iniibig niya na ito. Ngunit handa na nga ba siyang dalhin ang apelido ng lalaki? Iha! Finally nakita na rin kita. Abay, napakaganda mo. Ang swerte nga ng apo ko. May nabuo na ba kayo? Sabay silang nagkatinginan sa tanong na yun ng Donya pagpasok nila ng mansyon. Wala pa naman po siguro. Mahina niyang sagot. Huli na nang mapagtanto niyang narinig pala yun ng maglola. Abay, kung ganun may nangyari na. Tatangu-tangungan niya ng Donya. Nakaukit sa labi nitong nakakulong ng ngiti. Halika ihat, maupo tayo. At nang makapili ka na ng wedding gown mo. Popo, pero wala pa po kaming relasyon ng apo ninyo. Hindi mo ba mahal ang apo ko? Lumungkot bigla ang mukha maging ang tono nito. Hindi naman po sa ganun, Lola. Aaminin ko po na meron akong nararamdaman para kay Grayson. Pero Lola, masyado pa pong maaga. Anya. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Grayson. Kinoo ko, bigla-bigla ka namang lalaki ka. Oo, gusto na kita pero manligaw ka naman. Tayo na dyan. Mariingan niya rito. Pinandilatan niya pa ito. Hindi pa naman ako nagpo-propose. Hihingin ko lang oo mo. Can I court you? Candelaria Lanzamora. Masuyo nitong tanong na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya napigilan ang pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Oo na, pinapayagan na kita. Basta tumayo ka na dyan. Anya. Pinamulahan siya ng kunin nito ang kamay niya at masuyong hinagkan. Napapangiti na lamang ang Donya. Masayang masaya ito para sa apo. Bueno, pwede na siguro tayong mamili ng mga isusuot nyo para sa future wedding ninyo? Saan ng Donya? Kung okay lang po sana, Lola, na ako na lamang po ang gagawa ng designs ng mga isusuot namin. Nahihiya pa niyang request. Designer ka? Aba, hindi sa akin nasabi ng aking apo. Makahulugan itong tinignan na ngayon napapakamot ulong apo. Hindi niyo naman po ako tinatanong, grandma. Abang batang to? Ako pang sinisi. O siya, basta't bilisan niyo lang at ako'y atat nang magkaroon ng apo sa tuhod. Anito, tumango na lamang sila nang hindi na humaba pa. Doon na sila kumain ng dinner. Gusto pa sana ng Donya na doon na lamang siya magpalipas ang gabi ngunit tumanggi siya dahil sa natanggap na tawag mula sa ama. Nais nitong mag-usap-usap sila. Ang lahat kasi ng mga sinabi niya patungkol sa pangalawang asawa nito ay nalaman nitong totoo. Lumubog na umano ang kumpanya. Nawala na rin sa buhay nito si Divina. Dala-dala ang ilang milyon na ninakaw nito sa kumpanya. Patawarin mo ko, anak. Naging bulag ako. Naging bingi. Ni hindi ko kayo pinakinggan. Patawad. Patawarin ninyo ko, mga anak. Lumuhod ito sa kanila ng kanyang kuya Clarence. Nahabag siya sa natitira na lamang nilang magulang.
Bumagsak na ang katawan nito at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Nangilid ang luha niya nang lumapit ang kuya niya sa ama nila at mahigpit itong niyakap. Matapos alalayang tumayo. Tumingin sa kanyang kapatid at inaya siyang yumakap din na kaagad niyang ginawa. Para siyang bata na umiiyak habang yakap-yakap ng ama't kapatid. Hindi naman kami galit sa iyo, Dad. Nagtampo kami, oo, pero ang magtanim ng galit sa iyo hindi namin magagawa. Ganun kami ni Ma'am pinalaki. At saka mahal ka namin. Masaya kami dahil sa wakas. Nakita mo na mga hindi mo nakikita noon. Ani Clarence. Isa pang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan nila bago niya sabihin ang tungkol sa kanila ni Grayson. Inaasahan na niyang magugulat ang kapatid ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil tuwang-tuwa pa ito. Nagkaroon muna ng pag-uusap ang pamilyang Aragon at Lanzamora bago pagkasunduan ang araw ng kasal. February 28 ang napagkasundo ang petsa ng kasal. Ilang buwan pa naman yun kaya't marami pang oras ni Candice upang gawin ang wedding gown, pati na ang tuxedo ng nobyo. Oo, nobyo niya na ang lalaki dahil sa tuluyan niya nang tinanggap ang pag-ibig nito. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa isang Grayson? At saka nalaman na nilang nagkaroon ng bunga ang isang gabing pagsasalo nila, kaya't walang rason upang pahirapan niya pa ito. Ano ka ba? Di naman ako lumpoy. Nanunulis ang labing reklamo niya. Magsasyam na buwan na rin ang nakalipas ng ikasal sila. Napaka-memorable ng kasal na ginanap sa Manila Cathedral dahil nagmistula siyang prinsesa. Tinupad ni Grayson ang mala fairy tale na wedding na pinapangarap lamang niya. Sa pagbukas ng pinto ng simbahan ay sumalubong sa kanya ang iba't ibang kulay ng paru-paro. Namangha at talagang naging emosyonal siya dahil inalam talaga ni Grayson ang lahat-lahat ng gusto at pangarap lamang niya. Mas lalo niya lang tuloy minahal ang asawa. Bago ang kasal ay dinalaw nila ang puntod ng kanyang ina at doon ay nagpaalam ito na pakakasalan siya at iingatan habang buhay. Yung assurance na hinahanap-hanap niya natagpuan niya kay Grayson. Lahat ng magagandang katangian ay nasa lalaki na kaya't ano pa bang hahanapin niya? Ayoko lang na mapagod ka. Gusto kong ingatan kayo ng bibi natin. Hayaan mo na ako, Han. Masuyong sambit ni Grayson tsaka siya inalalayan sa pag-upo. Binigyan pa siya nito ng iba't ibang klase ng prutas na binalatan na nito. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang paa at ipinatong sa tuhod nito. Tsaka yun hinilot-hilot. Hindi niya naman maiwasan ang hindi pamulahan. Kay lambing naman kasi ng asawa niya. Napakamaalaga rin ito. Hindi siya hinahayaang mapagod. Sunod-sunuran pa ito. Binansagan pa nga ito ng Kuya Clarence niya ng takusa dahil takot daw sa kanya. Natawa na lang siya dahil hindi naman yung totoo. Ayaw lang siguro ng mahal niya na magtampo o magalit siya, kaya't hindi na napauunlakan ng alok ng kaibigan. Ngumiti siya rito at sinenyas ang lumapit. I love you too, Han. Tugon niya tsaka hinagkan sa labi ang asawa. Nagtagal ang pagsasalo nilang yon ng halos 1 minuto. Kung hindi pa nga humilab ang tiyan ni Candice, ay hindi pa ni Grayson pakakawala ng kanyang labi. Nang araw ding iyon ay tuluyang isinilang ni Candice ang una nilang anak. Sobrang sayang ibinigay ng kanilang unang anghel sa kanilang pamilya. Matapos yon, nangako noon si Grayson na hindi nauulit dahil kawawang asawa ngunit ang pangakong yun ay napako nang muling magdalang tao si Candice ng 2 supling. Por Diyos por santo ka naman, Grayson. Sabi mo hindi na muna magde-deposito. Pero ano to? Manganganak na ako, lintik ka. Oh, sakit ng tiyan ko. Bumangon ka na riyan kung hindi bubuhusan kita ng kumukulong tubig. Singhal nang nagle-labor na si Candice. Madaling araw pa lang kaya't himbing na himbing pa ang kanyang asawa na napuyat sa pag-aalaga ng anak nilang lalaki. Ha? Saan? Nasaan ang anak natin? Naalimpungatang tanong ni Grayson. Binatukan niya naman ito dahil ng inis. Aray! Ha naman! Aray-arayan kita dyan eh. Mas masakit ang paglilabor lalo ng panganganak. Kaya tigil-tigilan mo ako ha. Panganganak na ako, buhatin mo na ako at dalhin sa ospital. Palatak niya. Nasapo niya na lang noon ang imbis siyang buhatin ng asawa, ay ang panganay nilang binuhat nito palabas ng kanilang kwarto. Bumalik naman to kagad nang mapagtanto na hindi siya ang buhat-buhat. Sorry Han, sorry. I love you.
Kinintilan siya nito ng halik bago buhatin. Naroroon naman ang Donya kaya't dito na lang nila inihabilin ng panganay. Ilang oras pa'y tuluyang isinilang ang kambal na babae na anak nila Candice at Grayson. Kung nooy masayang masaya sila, ngayon ay mas sumaya pa sila sa pagdating ng malulusog at magaganda nilang prinsesa. Wakas!